May nagtanong sa akin, "Hi po sir, follower mo po ako sa TikTok. Delay na po kasi ako ng 15 days sa OLA, tas nagte-text sila sa akin ng pangharas. Tapos nag-email pa sila ng ganito sa akin. On Wednesday, 22 January 2025, 2:56 p.m. Securities and Exchange Commission, SEC 82992 at gmail.com. Good day from SEC of the Philippines. We are informing you that your name was listed to be blacklisted due to multiple legal suit against you. For the 2 counts of violation under Article 315/RA 8484 Access Device Regulation Act of 1998 and civil offense under violation of small claims/property garnishments. The plaintiff submitted a formal complaint and a primary source of evidence that would be used as a primary petition for the issuance of notice. You may reply to this message. Thank you." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Talaga pong walang tigil at walang patid, no, ang mga kagaguhan nito mga abusadong online lending apps na to. Puro pang papanggap. Hindi ko maintindihan. Kung kahapon po nagpanggap na abogado, ngayon naman po pati ang Securities and Exchange Commission ginamit. Ito ba yung mga kinakatakutan yung mensahe? Di po ba? Huwag niyo hong takutin ang sarili niyo sa mga itong klase ng mensahe. Kasi papatunayan ko sa inyo na walang katuturan yung mga ganitong klase ng mensahe. Okay? Maraming salamat nga po pala sa inyong pag-follow sa aking TikTok account at sa panonood niyo po sa aking mga video. No? Sana po may natututunan po kayo. Okay? Tuloy po natin, no? Himayin natin itong pinadalang mensahe sa inyo ng abusadong online lending apps. Okay? Pinadala daw po ng SEC to, no, na Securities and Exchange Commission, no. Tingnan niyo ho yung email address na ginamit. At gmail.com, anak ng kamote. Mali na agad. Di ba? Dapat ho yan may domain name. Ibig sabihin po ng domain name, yung company name mo. Dapat yan at sec.gov.ph ho yan. Hindi at gmail.com. Di mali na ho agad. No? Napakadali hong gumawa ng Gmail account eh. No? Madali hong pikiin yun. Pero dapat yan, para maging legal, no, na email address, may domain name. Ibig sabihin ho, company name yan. Imbis na at gmail.com or at yahoo.com o at hotmail.com, dapat ho yan at, tapos domain name. Or most probably yung company name. At sec.gov.ph. Dapat po yun ang email address na nakalagay. Di pagpapanggap na naman ho ito. So, ibig sabihin, nilabag na naman nila yung prohibition on unfair debt collection practices. Anak ng kamote. Tingnan nyo po, ha? Good day from SEC of the Philippines. Anak ng kamote. We are informing you that your name was listed to be blacklisted due to multiple legal suit against you. Anak ng kamote. Sinabi na walang blacklisting dito sa Pilipinas eh. Ang pagba-blacklist po is from company to company yan. No? Yung kumpanya nyo, pag gagawa ng sariling blacklisting yan. Pero yung sabihin yung pangkalahatan, wala ho tayong blacklisting. Okay po? Wala ho tayo yan. Meron tayong repository. No, yung CIC po. Yan po yung lagakan ng basic information ng lahat po. Okay? Ng mga nagpapautang. No, involved po sa financing. Yung mga basic record po ng kanilang mga kliyente. Para po kahit papaano makikita nung mga tawag dito accessing entity, no, at meron silang pagbasihan sa kanilang pagdidesisyon. No, kaya importante po yung mga nagsasubmit, no, sa mga submitting entity, tama yung inilalagay. Hindi yung basta-basta yan, may format po yan. So, wala ho tayong blacklisting.
Okay? Sana po maliwanag. Wag niyo katakutan tong mga nito. Ganito. Pinapatunayan ko sa inyo. Wag mo kayo nakikinig doon sa mga iba na sasabihin may blacklist. Wala akong blacklisting dito. No, sa Pilipinas. Wala po. Sasabihin ko na sa inyo. Okay po? Tapos, yun nga po, multiple lang daw lawsuit against you. Yung, yung Article 315 na naman. Wala ka ng kamote. Tapos, RE 8484. Ito po yung access device, law natin, no, na pagka yung, tawag dito, may ginawa kang hindi maganda, no, dun sa mga credit card, ATM, o ano man, no, hindi naman no sila sakop nito eh. Sila pa nga dapat ang kasuhan nito dahil di ho ba padala sila ng padala ng pera o hindi nyo naman alam. Oh, dun sa account number ninyo, kasama ho yun dun eh. Hindi kayo kasama dun. Yung mga abusado online lending apps po ang ron. Tsaka ito pa, ang SEC po, no, hindi ho tayo, no, ang nire-regulate nun. Yung mga kumpanya po ang nire-regulate ng SEC. Oh, tsaka bakit SEC magme-message sa inyo? Di po ba doon pa lang po isipin nyo na? Bakit SEC ang magsasabi sa inyo na ito, mayroong mga nakasampang kaso, hindi ho gagawin ng SEC yan. Sa dami nga ho ng complaint sa SEC, no, regarding abusadong online lending apps, gagawa pa sila ng ganito. Hindi na nga nila maasikaso yun sa mga abusadong online lending apps eh. Tapos ito pa. Di po ba? Yun na lang po isipin natin. Yung mga complaint against sa mga abusadong online lending apps, no, hindi na ho magkamayaw ang SEC. Tapos mag-i-email sa inyo ng ganito. Aba, hindi ka panipaniwala ito. Di po ba? Sana lang dun pa lang po nakita nyo na kagad na mali. Di po ba? Sa ganun, pero ganun pa man, isasagutin natin kasi nga ho, kalimitan naman ho sa atin, talagang hindi naman alam yung mga ganyan, di ba? Maski man din ho ako eh. Pero, sana po, kagaya na sinabi ko kahapon, basahin mo maigi, tapos i-research nyo po. Nandiyan na po ang web, nandiyan na po ang Google. Pwede nyo naman ho siyang i-research eh. Di po ba? Oh, so, eto na naman. Naknanteting na to. Tapos, meron pang yung civil offense daw na small claims, may slash property management. Oh, ano na naman nakatarantaduhan to? Paano kayo makakapagsampa? O, ito ho ha, once and for all. Paano ho makakapagsampa ng kasong small claims itong mga bugok at abusadong online lending apps na to kung hindi nila ginagawa yung tamang paniningil, hindi nila nai-exhaust yung tamang paniningil? Oh, tinawagan ho ba kayo ng maayos niyan? No, tinanong na ho ba kayo ano ba nangyari sa inyo? Nag-offer po ba yan, no, ng mga payment plans? Oh, pinadala na ho ba kayo ng mga demand letter? Binisita na ho ba kayo sa bahay? O na-transfer na ho ba kayo o napapuntahan na ho pa ba kayo sa mga collection agency? Hindi po ba yun yung mga mga dapat gawin eh. Pag na-exhaust mo na lahat yun, that's the only time na makapagsampa ka ng kasong small claims. Eh yung sa inyo po 15 days, abay katarantaduhan yan. Wala akong ganun. Akala nila ganun kadali ang magsampa ng kaso small claims. Baka pakain sa kanila niyan yan. Di judge siyang ganyang klase ng Diba? Kadami hong kasong dapat esikasuhin sa korte. Tapos gaganyan lang sila. Ay, sus Maria Joseph. Hindi ho pa-prosper yan. Hindi uusad yan. Pupusta ho ko sa inyo. Tsaka, hindi ho makakatungtong ng korte ang mga yan. Pupusta ho ko sa inyo. Dahil sa dami ho na nilabag na batas niya mga bugok na yan, wala hong mukhang iaharap yan doon. Okay, tandaan niyo po yan. Kaya ho ako sa inyo, pag nakaka-receive kayo ng mga mensahe, okay, basahin niyo maigi. Huwag mo muna kayo ninervyusin. Okay, pero sige, nandun na ako. Pagka nakatanggap tayo ng messages, lalo kung magugulat tayo, kininervyusin na tayo. Pero dapat i-compose yung sarili po ninyo. Matutuho kayong i-compose ang sarili ninyo, kumbaga, maipanatag yung ating sarili. Hindi lang yung basta-basta maniniwala kagad tayo sa mga mensaheng pinadala sa atin. Alam ko po, it's easier said than done. Pero kailangan i-train ho natin ang sarili natin ng ganun eh. Di po ba? Kailangan mag-aral tayo ng mga batas. No, hindi po pwede na papasukin natin ng isang bagay, hindi naman ho natin alam kung ano yung dapat natin gawin, di po ba? Well, nandito na ho tayo, kaya ho natin ginagawa ito.
Inaarmasan ko po kayo. Lahat po ng mga links nandyan po sa aking description box. Okay, nandyan po yung mga listahan ng lending, financing, mga recorded online lending platforms, submitting entity, accessing lahat po ng kailangan yung malaman tungkol po sa larangan ng pagpapautang. Nandyan po sa aking description box. Kayo na lang po ang inaantay niyan. Click nyo lang po at mapupunta kayo dun sa site kung ano man po yung kinlik ninyo. May title po siya sa ibabaw, tapos nasa ilalim po yung link. I-click nyo na lang po. Tapos, yung email address ko po, nandyan na rin po sa description box. Yung mga links po dun sa aking mga TikTok account, Facebook account, tapos ito pong aking YouTube, nandyan po lahat sa aking description box. All informations po regarding po sa aking mga accounts, sa mga batas at sa mga kailangan nyo malaman sa larangan po ng pagpapautang, nandyan po sa aking description box. Kayo na lang po inaantay. Okay po? Ang dapat nyo pong gawin dito is pakalmahin muna ang sarili po ninyo. Okay? Tapos mag-research kayo. Magbasa-basa ho kayo ng mga batas. Kailangan ho armasan natin ang sarili natin eh. Okay? Tapos mag-focus kayo dun sa trabaho po ninyo. Para ho kayo makapag-ipon nang mabayaran nyo na yan at matapos na yung problema nyo dyan sa mga online lending apps. Okay, may magtatanong na naman. Kasi araw-araw po nadadagdagan yung interest. Bawal po kasi yun. Ayon po kasi sa ceiling on interest rate, kung ang nahiram po ninyo, ay from 10,000 pababa. Okay? At ang termino nyo po is, sabihin na natin 1 day hanggang 4 months po lamang. Yun po ang nasasakop nun. Okay? Dapat po ang pangkalahatan na interest po na dapat lamang ikarga is 15%, 15% per month. At may karagdagan lang po na 5% na penalty kada 30 days po. Okay? Baka mamaya sabihin nyo, wala pa akong 30 days. Hindi po. Kung ang termino nyo po is 30 days, kinabukasan, lumagpas na kayo. Okay? 30 days na bilang yun. Hindi nyo na kailangan bilangin pang 30 days. Kasi, umpisa na ng 5, pero 5% lang yun hanggang simula dun sa ika-31st hanggang 68. Okay? Para huwag malito, okay. Nangutang tayo. Ang due date, let's say, nangutang tayo ng ang due date is December 31. Due date po natin, December 31. Okay? By January 1, past due na ho kayo. 5% na po idadagdag doon. Pero yung 5% na yon, effective yon hanggang January 31. Okay? Pagdating po ng February 1, another 5% na naman po yun. Okay? Pagka sinawag ko sa 30 days na yan, ibig sabihin ho yun, dun sa span ng 30 days, yung effectivity ng 5% na interest, na penalty na sinasabi dun sa ceiling on interest rate. Okay po? So, yun lang po ang sundin po natin. Okay? Yes, kasi kadalasan itong mga bugokad na at abusadong online lending apps, 7 araw lang eh. Di po ba? Computein mo yung for example, 1,000. Ano po ba 15% ng 1,000? 150 sa loob ng isang buwan. Di po ba? Pag naka 30 days yun, yun lang babayaran. 1,000 plus 150, 1,150. Yun lang babayaran mo. Kasi yun na nasa batas eh. Tapos itago niyo yung resibo ninyo. Kung ano man ho ang mangyari, o kung ano man ho ang gawin nila, meron ho kayong pagpapatunay na bayad kayo. Kahit ho pumunta yan sa husgado, wala hong magiging yan. Wala kayong magiging kaso. Baka isampal pa ho sa mukha ni judge yan doon sa kanilang magrepresentante. Okay? Huwag ho nyo katakutan. Basta ho alam ninyo ang batas. Okay? At alam nyo na meron kayong laban base doon sa binasa nyong batas. Okay? Wala ho kayong dapat katakutan. Tsaka dumulog ho tayo sa abogado. Kasi sila ho makakasagot niyan eh. Okay po? Kung wala ho kayong pera pa na pambayad sa mga pribadong abogado, pumunta kayo sa PAW. Di kaya, kung yung kumpanya nyo merong may corporate lawyer, magtanong ho kayo doon, siguro naman papansinin kayo at pagbibigyan sa kaprasong ganyang paborga nyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like.
pag-share, pag-comment at pagtatanong. Tunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.